Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tinai-impeach ng isang abogado si Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang kauna-unahang impeachment complaint na inihain sa Kamara laban sa Pangulo. Kabilang sa basihan ng reklamo ang pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, pati na ang hindi pagveto sa mga unprogrammed items sa budget ng bansa. Pero may mga duda sa motibo raw ng impeachment complaint. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Isang abogado ang naghain kaninang umaga ng kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Attorney Andre De Jesus na naghain ng reklamo, dapat ma-impeach ang Pangulo dahil sa graft and corruption, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. 5 impeachable offense ang binanggit ni De Jesus na basehan ng impeachment complaint. Una na riyan ang pag-utos daw na isuko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. We are putting to question and holding the President accountable, number one, for allowing a citizen of our country to just be whisked away, kidnapped virtually, and brought to a foreign land without due process, despite fully functioning courts here in the country. Binanggit din ni De Jesus na impeachable offense ang kabiguan ng Pangulong i-veto ang unprogrammed appropriations sa 2023, 2024, 2025 at 2026 budget. Ang umano'y pagbenepisyo sa mga kickback mula sa budget insertion at ghost flood control projects at pagtatag ng Independent Commission for Infrastructure para kanlungin ang mga kaalyado. Kasama rin sa impeachment complaint ang alegasyon ng paggamit ng droga ng Pangulo. We're also putting to question the fitness of the President to still govern our country. If you will notice, for some it might be laughable, for some it might be trivial, but an allegation that our sitting President might be somehow involved in an addiction of some sort to prohibited drugs should be alarming. And we are holding the President accountable as well. Ayon kay De Jesus, wala siyang kaugnayan sa Pangulo o kay Vice President Sara Duterte. If you're asking if I'm affiliated with the Dutertes, no, I am not. No, I have no links with the President. I've never met either the President or the First Lady. That's the thing. There's that accusation that this is intended to trigger the one-year ban, right? Ang impeachment complaint ay inendorso ni House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay. Isa si Nisay sa mahigit 200 kongresistang pumirma naman sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte noon at isa rin sa mga inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure para kasuhan ng Ombudsman kaugnay sa mga maanomalyang flood control projects. Ito yung gustong pag-usapan ng taong bayan, hindi puro sa social media. Ito ay sa tamang forum natin dadalhin. At naniniwala kami sa saligang batas, public office, sa public trust, that no one, not even the President, is above the law. So sabi nga, mapanagot ang dapat mapanagot. So siguro, mapanagot ang totoong may mga sala. Nilinaw ni Nisay na hindi siya nakikipagtulungan sa kampo ng bise. Tinanggap ni House Secretary General Cheloy Garafil ang reklamo ng 8:45 ng umaga. Sa isang pahayag, sinabi ni Garafil na ita-transmit niya ang reklamo sa tanggapan ng Speaker, alinsunod sa konstitusyon at sa rules ng Kamara. Nakasaad sa rules on impeachment ng Kamara na isang impeachment complaint lang ang pwedeng ma-initiate laban sa isang impeachable official sa loob ng 1 taon. Hindi pa deemed initiated ang reklamong inihain kanina dahil hindi pa ito nare-refer sa House Committee on Justice. Once the first one is deemed initiated, it will set a bar for all other impeachment complaints. So they have to, if they intend to file an impeachment complaint, they must do so at soon as possible time para di pa barred by the one-year bar rule. No? Kasi kung nasimulan na yung isa, wala na talang matanggap na impeachment complaints as far as the same impeachable officer is concerned. As soon as it is included in the order of business and soon enough will be referred in the Justice Committee,
rest assured that the Justice Committee is ready to receive the impeachment complaint. Ang nagre-refer na mga impeachment complaints sa komite ay ang House Committee on Rules na pinamumunuan ni Presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos. Well, in this particular case, I think there is no choice for him because it really says that it has to be referred to the Committee on Justice. So even if he is the majority leader and even if the impeachable officer that is complained of is his father, wala siyang magawa because ang procedure talaga is that after it is included in the order of business, then in 3 days it has to be referred to the Committee on Justice. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Congressman Marcos. Nagtataka naman si Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice kung bakit si De Jesus ang naghain ng reklamo laban sa Pangulo. Well, I just found out kasi back in 2024, November, sometime in November 2024, the same attorney Andre De Jesus filed a disbarment case against attorney Glenn Chong for some statements vilifying the First Lady. I'm sure that he filed a case against attorney Glenn Chong to defend the First Lady. Kinwestiyon din ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, kapatid ng bise, ang inihaing reklamo laban sa Pangulo. Duda ni Representative Duterte, layo ng reklamong inihain ni De Jesus ay protektahan ng Pangulo mula sa ibang impeachment complaints. Ngayon pa lang, walang nakikitang basehan si House Speaker Faustino D. III para ipa-impeach ang Pangulo dahil malinaw anyang ginagawa naman ng Pangulo ang trabaho nito. Pero sinabi ng Speaker na trabaho nilang tanggapin ang mga impeachment complaint at dinggin ito alinsunod sa konstitusyon. Hindi raw ito dapat ginagamit sa pamumulitika. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Idiniin naman ng palasyo na matagal nang nasagot ang mga isyong ginawang basihan ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Bagaman walang kaalaman sa intensyon ng nag-file nito, ipinunto ng palasyo na ang nag-endorso nito ay isa umano sa 8 contractor na nabanggit ng ICI. Nakatutok si Ivan Mayrina. Walang basehan ng mga isyong ginamit para sampahan ng impeachment complaint si Pangulong Bongbong Marcos ayon sa palasyo. Itong mga issue po na ito ay matagal na po natin nasagot. Matagal na po natin itong naipaliwanag. Ito ay walang basehan. Ang lahat po na nagiging trabaho ng Pangulo ay naaayon sa batas at naaayon sa konstitusyon. Kabilang sa batayan umano ng reklamo, ang aligasyong pinayagan ng Pangulo na makidnap umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay sinasabi nating case of first impression. So wala pa pong nadidesisyonan patungkol dito sa ganitong klaseng impression or rather case at sitwasyon. Kaya masasabi po natin na wala pa pong basehan sa ngayon. Dagdag ng palasyo, hindi pa nagbibigay ng reaksyon ng Pangulo sa impeachment complaint laban sa kanya at abala sa trabaho. Pero ayon kay Castro, nirerespeto ng Pangulo ang proseso at tiwala sa Kongreso bilang institusyong naatasang duminig nito. We respect this process and trust that Congress, as a co-equal branch of the government, will discharge its duties with honesty, integrity, and fidelity to the rule of law. Hindi nagsalita ang Malacanang sa posibleng motibo na naghain ng reklamo na si Attorney Andre De Jesus. Pero pagdating sa nag-endorsong kongresista, wala po tayong personal na kaalaman kung ano ang kanilang intensyon patungkol po sa pag-file ng impeachment complaint. Ang atin lamang pong nalalaman sa ngayon ay ang party list na nag-endorse ay isa sa 8 na contractors na nabanggit ng ICI. para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Kaugnay sa sinabi ni Erice, ang sabi ni De Jesus, ginamit lang daw niyang halimbawa mga pahayag ni Attorney Chong laban kay First Lady sa disbarment case. Hindi raw niya kinatawan o pinagtanggol ang First Lady. Muli niyang iginiit na wala siyang political affiliation. Anya, nagsilbi rin siyang counsel para sa PDP laban Duterte wing, pero hindi raw niya ibig sabihin na kaalyado siya ng mga Duterte.